O ayan, sabi ni Baste Duterte, Marcos, tignan mo ito, wala ka dyan kung wala ka nito. Ano kaya yun? Yung nasa ilalim ba? Pero ang tingin ko, tinutukoy niya, mga boss chief amo sir, yung mga followers ng mga Duterte, eto na naman tayo. Ano? Uulitin na naman ho natin, mga kababayan, yung ating mga ipinaliwanag ng mga unang panahon. O, pwede ba? Eto masakit na sasabihin ko ha. O, lalo na doon sa mga taga Davao na supporter nitong sila Baste Duterte at ng dating Pangulong Duterte o ng mga Duterte. Masakit tong sasabihin ko ha, hindi namin kayo kilala. O, hindi namin kayo kilala simula, hindi namin kayo kilala nung 2015. Sorry, hindi ko kilala si dating Pangulong Duterte, hindi ko kilala si Baste Duterte, hindi ko kilala ang mga Duterte. No? Ilan hong milyong Pilipino, yung parehas ko, na nakilala lang ang mga Duterte nung 2016 bago maghalalan? Ano po? Ilang milyon na Pilipino yung kagaya ko na nakita dahil sinuportahan po ng mga Marcos yung kanilang kandidatura, doon lang po nakilala itong mga tao na ito. Marami po. 'Di ba? Marami po. Sabi, mukhang wala pa yung mga nagtatanong sa iyo mamaya pa ho yun, ano? 'Di ba? Hindi ho natin to kilala mga kababayan. No? Kung kilala man sila, doon lang po sa balwarte nila. At mukhang matutuldo ka na po yung sinasabing balwarte ng mga Duterte. Davao. Mukhang malapit na ho yun, mga boss chief amo sir. Bakit? Unti-unti nang nakikita yung mga di umano nakabalastugan. Di ba? Lagi nilang sinasabi, Davao ang pinaka-safe na city sa Southeast Asia. Pero tingnan mo naman mga kababayan, meron mga nakasakay sa jeep, bigla nilang mga hostage. Meron bang safe na city? Mga nagtatrabaho sa munisipyo, positibo sa ipinagbabawal na gamot? Meron ba nun? Wala. Di ba? Biruin mo, sa loob ng munisipyo ni Baste Duterte, ng Davao, 38 o 37 ang positibo sa ipinagbabawal na gamot. At ito ho, mga kababayan, nagagatungan naman, no, na talagang maraming droga sa Davao, mga bossing, dahil nga, di ba, patupad ni Baste Duterte? Laban kontra droga. Ipapatupad niya ba yon kung hindi nila problema yung droga doon sa Davao? Ang lakas nilang umalipusta, ang lakas nilang magsabi kay Pangulong Bongbong Marcos, nasaan na yung mga flood control? No? Yung pala 3 dekada na din bumabaha sa Davao. Di ba, mga kababayan? Kaya ang nakikita ko ho dyan, mukhang walang kalaban. Aminado ko, hindi ko alam kung ano ang mangyayari doon sa kandidatura ng dating Pangulong Duterte. Mga bossing. No? Kung tuloy pa din ba yun? No? Kung laban pa din ba yun? Or kung wala na. Dahil wala na, nandun na sa ICC eh. Di ba? At sila, ano yung lagi nilang sinisigaw? Nako, AX, AKAP, etc. Yung mga, yung mga tupad. Sabi, madami nagsasabi, kaya daw madaming pumunta sa pa-birthday dahil madami daw ganito. Di ba halalan? Bakit may ganyan din? Boy Tinapay, lagi nilang pinapaulit-ulit. May AX, may AKAP, merong mga tupad-tupad na ganyan. Ano ito? Tayo na sa Hague. Tayo na sa Hague, Netherlands to celebrate Tatay Digong's 80th anniversary. Kaya pala sila doon. Napakarami nila doon. No? Sabi dito, coach trip to Hague, Netherlands. May paano pa sila? May pasasakyan pa.
Tatay Digong's 80th birthday. Leaving from London, March 28, 2025, 11:30. No? Meeting place, Notting Hill Gate, McDonald's. O March 30, Sunday, alas 6. No? Ano daw, coach pair? Aba, meron pang 105 per person. O, tapos ito yung matatanggap ng mga sasama. Ayan. Di ba? Ay, nako po. Ano ba yan? Ay, ano ba yan? Kaya ho, mga kababayan, yung sinasabi ho ulit ni Baste Duterte na wala po ang mga Marcos, kung wala sila, sorry po, no? Kalokohan yan, Baste. Hindi namin kayo kilala. No? Hindi namin kayo kilala nung panahon ng 2015. Kahit 2016, hindi namin kayo kilala. Bandang mag-e-eleksyon na nung ipinakilala kayo ng mga Marcos. Kaya namin kayo nakilala. Kaya namin kayo sinuportahan. O, di ba? Ang hindi ko nga alam kung pati yung laglag bala doon sa mga airport, no? Kasi taon ho yun, mga bossing di ba? Bago mag-eleksyon, may mga laglag bala. O. Di ba? Papasok ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, merong mga laglag bala, tapos may kaek-eka na pag ako naupo na, ipapakain ko sa inyo yung mga bala na yan. O, di ba? Minsan maiisip mo, hindi kaya itinanim lang yung mga bala, no? Para magmukhang walang silbi yung administrasyon ni Noynoy Aquino. No? Para magmukhang matapang sila, no? Tingnan mo, pag upo nila, wala nang laglag bala. Di ba? Nakakababayan, timing. Pag upo nila, wala nang laglag bala. Okay na yan. Papakita na natin na matapang ang Pangulo. Kaya stop ang laglag bala. So ngayon, alaws na sila sa Malacanang. No? Medyo wala nang masyadong sumusuporta sa kanila. Di ba? Medyo wala nang sumusuporta sa kanila. Eto hindi ko sinasabing sila mismo ang naglalagay. Nagtatanong lang ako, tiyempon-tiyempo wala na sila sa munisipyo, balik laglag bala na naman. Ano na naman ang pakalat ng mga DDS na wala lang si Tatay Digong, merong laglag bala. Ang galing. Palakpakan. Di ba? Taon na taon naman. Saktong-sakto naman. Bago umupo, laglag bala. Di ba? Nung nakaupo na, wala na. Kahit isang beses. Hanggang sa matapos ang termino. Nung natapos na ang termino, pinipilit makuha ulit yung laglag bala. Pinipilit ulit makuha yung posisyon, may laglag bala na naman. Parang sakto. Uulitin ko, mga kababayan, hindi ko sinasabi na yung mga Duterte ang naglalagay ng mga ganon o nagtatanim. Medyo bumalik lang sa aking kaisipan na ebidensya, nagtatanim kami niyan. Bumalik lang sa aking kaisipan yon. Baka ang iniisip ko, baka isa yun? Yan lang naman sa atin. Di ba? Timing na timing para magmukhang pabaya ulit ang gobyernong pumalit sa atin. Laglag bala ulit. Timing na timing naman, no? Parang halata ng mamamayang Pilipino yung ganong estilo ho, mga kababayan. Uulitin ko, Baste, no? Marcos, tingnan mo ito. Wala ka dyan kung wala ka nito. Baliktad. Baliktad, no? Wala kayo dyan o hindi nyo mararanasan yung naranasan ninyo noong 2016 hanggang 2022 kung hindi dahil sa mga Marcos. Yun ang katotohanan. Masakit man, Baste, pero yun ang katotohanan. Diba? Pero ang cute nito, Tatay Digong 80, may pancake plus, may magnolia, may mga delata sa loob. Okay. Fine.
O, iwanan ho natin yan mga bossing.